Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po muli sa inyo. Maraming mga tao at iba-ibang grupo ng relihiyon ang gumagamit ng imahen sa kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan at maging sa itinuturing nilang tunay na Diyos. Magbibigay muna ako ng halimbawa ng mga imahen ng mga Diyos ng mga hindi tinatawag na Kristiyano. Nariyan ang mga Diyos ng Hindu na si Brahma, Vishnu at Shiva. Nariyan din ang iba't ibang imahen ng mga Budista o ni Buddha na kanilang sinasamba, niyuyukuran at hinahangaan. Siyempre, makikita rin natin ang nagkalat na mga imahen ng mga tinatawag na santo at santa ng mga Katoliko. At ang pinakasikat sa mga ito ay ang mga imahen ni Jesus at ni Maria. At ang batang Jesus na tinatawag nilang Santo Niño. Nariyan din ang imahen ng krus na makikita sa mga katedral, kapilya at sambahan ng mga sekta ng Protestante. Kaya ang tanong nga, ang paggamit ba ng mga ito sa pagsamba sa Diyos ay ipinagbabawal ng tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng sinaunang Israel, si Jehovah, ang nagbigay ng mga kautusan kay Moises para sa mga Israelita noon. At kasama sa mga kautosang ito ang tungkol sa pagbabawal sa paggawa, pagyukod at paglilingkod sa mga imahen. Basahin natin ang Exodo 20, talatang 4 at 5. Ganito ang sabi: "Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahen o ng anyo na katulad ng anuman na nasa langit o nasa lupa o nasa dagat. Huwag kang yuyukod sa mga iyon o matutuksong maglingkod sa mga iyon, dahil akong si Jehovah na iyong Diyos ay humihiling ng bukod tanging debosyon, nagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga ama hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin." Ganito pa ang sabi ng Diyos sa Isaias 42, talatang 8. Basahin natin. "Ako si Jehovah, yan ang pangalan ko. Hindi ko ibibigay kahit kanino ang kaluwalhatian ko, at hindi ko ibibigay sa mga inukit na imahen ang papuri para sa akin."
Kaya malinaw na ang bayan ng Diyos noon, ang bansang Israel, ay pinagbawalan na gumamit ng mga imahen sa pagsamba sa Kanya. Si Jehovah lamang ang kanilang dapat sambahin. Ganoon din ang iniutos sa mga Kristiyano noon at ngayon. Basahin natin ang unang Juan 5:21. Ganito ang sabi, "Mahal na mga anak, mag-ingat kayo sa mga idolo." Sinabi rin sa unang Korinto 10:14 na tumakas sa mga sa idolatria. Basahin natin. Kaya nga, mga minamahal ko, tumakas kayo mula sa idolatria. Ganito ba ang sabi sa Gawa 17, talatang 29. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, hindi natin dapat isipin na ang Diyos ay gawa sa ginto o pilak o bato gaya ng isang imahen na ginawa at dinisenyo ng mga tao. Kaya malinaw na sa lumang tipan at bagong tipan ay ipinagbabawal ng tunay na Diyos ang paggamit at pagsamba sa mga imahen o Diyos-Diyosan. Kamusta naman ang paggamit ng krus o cross sa Ingles? Ang paggamit ba nito bilang sagisag ng pananampalataya at pagsamba ay pinapayagan ng Diyos? Hindi nga. Dahil una, ito ay isa ring imahen. At ang letrang T o letter T ay sagisag ng Diyos ng mga pagano na si Tammuz. Isa pa, ang salitang krus o cross sa Ingles na nababasa nyo sa inyong mga Biblia ay hindi talaga nangangahulugang krus o cross sa Ingles. Ito ay nanggaling sa salita o wikang Greek na stauros na nangangahulugan na isang tulos, haligi o poste. At ang ginamit ng mga translator na salitang Latin na crux ay nangangahulugan din na isang haligi o poste. At ang ginamit na salitang Greek sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 5, talatang 30 at kabanatang 10, talatang 39 ay ang salitang Greek na Cylon na nangangahulugang kahoy na pinutol o troso o haligi. Basahin natin ang Gawa 5:30 sa King James Version na Tagalog. Ganito ang sabi, "Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay
na ibinitin sa isang punong kahoy. Ganito rin ang pagkabanggit sa Gawa 10:39. Basahin natin. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Kaya hindi talaga sa isang krus ipinako si Jesus na gaya ng karaniwang paniwala at nakikita ng marami, kundi sa isang poste o tulos. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit hindi tayo dapat gumamit ng krus sa ating pagsamba sa Diyos ay dahil ito ay isa ring imahen. Ganito ang sabi sa 2 Korinto 5:7. Basahin natin. Dahil lumalakad tayo ayon sa pananampalataya at hindi ayon sa nakikita natin. Ganito pa ang sabi sa Juan 4:24. Basahin natin. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya dapat tayong manampalataya at sumamba sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Dahil siya ay isang espiritong persona. Hindi rin natin kailangang gumamit ng mga imahen sa pagsamba sa Kanya dahil ito ay ipinagbabawal niya at kinapopotan. At ang paggamit ng imahen ay nagpapakita na kulang ang ating pananampalataya sa Diyos kung tayo'y gumagamit pa ng imahen sa pagsamba sa Kanya. Maaari rin tayong iligaw nito para sumamba sa ibang mga Diyos at hindi sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama, si Jehovah. Ayon sa Juan 17, talatang 3 at awit 83:18. Pakibasa nyo na lang sa inyong mga Biblia. Ito po muli si Ka Jesus. Maraming salamat.